Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoro. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong celebrity couple ang ating makakakwentuhan. Sino ang nalaala nyo bilang si PJ sa TV series na Annalisa? Mga kaibigan, let's have him for the very second time sa ating programa. Siya ang nakilalang PJ, pero ang tunay niyang pangalan, Ray PJ Abellana and his lovely wife, Sheena Abellana. Thank you, Aster. Kumusta na kayong dalawa? Good to be back. Kaya nga sabi ko, for the second time around. Second time around. Diba? Si Sheena, for the very first time. Is this your first interview? Yes po. Oh, anong pakiramdam? Medyo nervous. Bakit naman? Kasi baka kung anong tanongin niyo sa akin na hindi ko masagot. hindi ka pa rin showbiz talaga Yes tulad ng po. asawa mo, no? Pero yung considering na dumadalo ka or sumasama ka sa husband mo Yes kahit po. sa mga showbiz functions niya, di ba? Pero hindi ka pa rin, may konting kaba ka pa rin hanggang ngayon? Hindi naman po. Okay naman po. Okay Joke naman. lang po yun kanina. Okay. Kumusta, Sheena? Anong pakiramdam? Kasi like, syempre, if you're a non-showbiz personality, being married to a well-known personality in showbiz, so, meron bang adjustment on your part? Nung first time ko siya kasing ma-meet, hindi ko po alam na actor siya. So Celebrity siya, oo. wala po akong idea. So kasi matagal po kasi ako sa abroad, so din po ako nakatira. So naririnig ko lang, okay, ganun. Hanggang naging friend kami. So, Pero hindi mo alam na sikat siya dito sa hindi Pilipinas. po, wala po akong idea talaga. Wow. Yan po ang mga taong kulang sa panonood sa ating mga telebisyon at pelikula. Kasi Alam mo, bata hindi, kasi pa pag busy ka kasi sa work, lalo na sa ibang bansa, usually they don't have that much time eh. So yun na nga. Ang maganda rin nun, maganda rin yun on your part, kasi like, minahal ka niya, not because you're Ray PJ Abellana. Di ba? May punto Tama ka ba dyan, ako, Nay. Sheena? Yes po. May punto ka dyan. Most impressive Oo, yan. mas, di ba, na in love sa'yo, bilang ikaw, Oo. bilang tao, Oo. hindi bilang si Ray PJ Abellana. Was it love at first sight, Ray, na makita mo si Sheena? Hindi naman, Nay. Hindi naman. Honestly, it happened the gradual way. Mm-mm. Siyempre, ako kasi, at that point of my life, natuto na ako na one step at a time. Hindi yung pabigla-bigla. Lumalabas. Oo po. Ganun po kasi pag medyo na-experience mo na previously, the next time around, when you happen again, mas Mas cautious ka na? cautious ka na. Tama ba yung term? Opo, tama po Okay. yan. Mas nag-iingat ka na, mas naniniguro ka na, mas gradual ka na. Hindi yung pabigla-bigla. Better off that way para kasi the later part, pag naging failure, may hurt din po, Nay. Ako po, Nay, to this point, wala pa rin akong nandun pa rin yung natural sa akin dahil for my being a simple person and a realistic person, doon pa rin yung mga hurt. Akala ko kasi sasabihin natural na sa akin pagiging babaero. Hindi yun, Nay. Ang Hindi, sinasabi ko, okay. Nay. Hindi yun. Kinaklaro ko lang eh. Joke po yun. You met her personally in Japan. Yes, Nay. Kailan to nangyari? 23 years ago. Oh, 23 Yeah. years ago. Gano'n nakatagal? Yeah. Buti na isip mo yan gano'ng katagal. Ikaw, hindi mo alam. Hindi Baka ko na, nakalimutan hindi mo ko na yan. naisip yun, yung year na yun. So, Nay, matagal, hindi ko na siya nakaisip nun. Dami po ng mga activities namin sa show business na walang katapusan, walang pahingahan. Inaamin ko, marami rin ako nakakalimutan na, Nay. Pero sa girls, naalala mo? Nay, hindi na rin lahat. Ewan ko po, yun po yata talagang epekto ng show business. Sa dami ng mga activities at mga sa inaraw-araw na buhay ng show business. Iba't ibang tao po ang nakakasama namin, nami-meet namin. Just like kada project, di ba, Nay? Honestly, the reality of it, kada project, ibang direktor, ibang cast of artists ang kasama mo. Hindi po na production people, lahat po yan, location, lahat po yan paiba-iba kada project. Sa loob po ng 42 years. Wow. Right? So how could I remember everyone and everything of it?
Nung una mong makita si Ray, sabi mo nga hindi mo siya kilala, hindi mo alam na taga-showbiz. Yes So, ano yung dating niya sa'yo? Actually, nung first time ko siya makita, parang wala lang, parang ordinary lang. Kasi hindi ko siya talaga kilala as in. Kasi nung that time na yon, I have my own business. So, busy ako sa sarili ko. First time lang ako na-invite. Yung nag-invite sa akin doon, kaya ako napunta doon, tauhan ko sa sarili kong business. So, kumbaga sa nag-part-time job siya doon sa kabila, o ayun, na-invite niya ako na punta ako doon, na ganyan-ganyan. Nung una, ayoko kasi ang sakit ng ulo ko talaga noon that time. Umayaw ako, pero... Kumbaga pagod ka. Yes po, oo, kasi araw-araw may trabaho. So, what made you change your mind at pumunta ka na rin? Kasi dahil sa mabait din yung tauhan ko, so Pinagbigyan mo? yes, pinagbigyan ko, nakiusap siya sa akin. Okay. So yun yung time na nagpunta ako ron, so di ko sila kilala, nakaupo lang ako sa counter, and then na-meet ko siya. Lumapit siya sa akin, sabi niya, oh, parang nagsisolo ka dyan, sabi niya ganun sa akin. Para wala akong kausap kasi isa lang talaga ako. So siya yung tumabi. Tapos yun, parang lumapit nagkwentuhan na rin kami, yes. So, yung first meeting na yon, anong naging unang impression mo sa kanya? Mabait. Nabaitan ako sa kanya kasi makikita mo yung tao sa pananalita, kung may manner o wala, malumanay, gano'n. Sabi ko, ang bait naman ng tao na to sa loob-loob ko. So habang nagtatagal hanggang sa naging friend na kami, nagkakwentuhan, ganyan-ganyan. Ini-invite niya ako dun sa trabaho nila. So, sinusuportahan ko naman siya. Anong nakita mo, PJ, kay Sheena, the first time you met her? Nakita ko po sa kanya na siya ay totoong tao, hindi hayop. Ba't ganun ang naging Ay, joke. Inubutuloy ako. Akala niyo, seryoso na. Simpleng tao po ang nakita ko kay Sheena noon. By the way, Nay, yung first meeting namin, yun yung may show po ako doon sa venue na yun. Yes. Malayo doon sa regular venue ko. This happened in Japan, ano? Bumiyahe pa kami medyo malayo. Ako yung special guest ng club, lugar, ng venue. Isa po siya doon sa... Pagkatapos ba ng show yun, lumapit ako sa bar. Actually, bago mag-show. Before Ayun. mag-show. Kita mo? Bakit siya lang ang nilapitan mo? There were other girls, maraming mga ano doon. Nay, lahat naman kinakausap ko. Very friendly ako always eh. At saka ako yung magpe-perform doon. So, talaga namang you have to be nice to everybody. You know? Kasi lahat yun dumating dahil mag-show ako. Magpe-perform ako. Nung nalapit ako dun sa bar, napansin ko lang na nag-iisa siya ron. Wala siyang katabi, wala siyang kausap. Nakapag-open up ako sa kanya na, parang nag-iisa ka dyan. Bakit? Walang kasama o ano. So, okay, mo lang yun. Alam mo yung mga guys kasi parang gano'n ako niya. Hindi, Nay. The natural way yun. Natural na hindi ko sinadya yun, Nay. Okay. Right after that, pagkatapos nun, Nay, Nagpalitan na kayo nagkapalitan na ng numero. Tapos, syempre, sa regular venue ko doon, na-invite ko na rin siya doon. Para, ganun sa Japan, Nay. Pag may venue ka doon, may regular venue ka, you see to it that you invite people to come over sa venue kung saan ka nagpe-perform, saan ka nagwo-work, para naman, magkaroon ng crowd doon sa venue na yun. Yes, I understand. Yes. Not only that, pati friends, and that's part of the business there in Japan as well. Oo naman. Mabait din naman na papagbigyan kami, ako, yung invitation ko. And we became closer gradually hanggang sa na-develop na lang the natural way. How long did it take you to have her as your girlfriend? Sa maiksing panahon na hindi, di ba? Hindi naman matagal For how many months lang po? Months? Yeah, Anong months? Months lang? Mga 3 months kasi. 3 months usually ang stay nyo doon, di ba? Yes 3 po. months. So, 3 months. So, yun doon sa 3 months na yun, regular kayo nagkikita. Hindi naman ako pinahirapan ng matagal na panahon. So, eventually nalaman mo, kailan mo na-discover na kilalang personalidad sa Pilipinas si PJ? Actually, sinasabi lang din ng mga friend ko doon, talagang wala talaga akong idea. So, sila yung nagsabi. And then after that, sinerge ko sa YouTube. So, nakita ko, oo nga, sabi ko. So, nung nalaman ko na gano'n, medyo parang nagdalawang isip ako. Sabi ko, naku,
showbiz, sabi kong ganun. Mahirap ata ang showbiz. Pero ganun pa man, yung kabig ng dila mo, ano tawag dito sa Tagalog? Tulag ng dibdib. Yeah, oo. Ganun po ang nangyari. Kasi parang nagka-develop na rin po kami. So bago bumalik ng Pilipinas si PJ, kayo na. Yes po. Anong na-discover niyo sa isa't isa? Naging natural situations lang din lahat. Naniniwala ako palagi na kapag takdang mangyari, nangyayari. Nakatakdang magiging kami, naging kami Yes, nga. kami. Yun ay, whichever way, kahit sa anong pamamaraan o pangyayari o sitwasyon, pag kayo, magiging kayo. Congratulations dahil ito yung longest relationship na so far. 23 ang going strong, di ba? Nahalata With two na beautiful naman, kids. Nahalata na naman ako doon sa punto na yun, Nay. Nay, nahihinay lang. Unti-unti na ako nilalagay sa hot seat. Anong pakiramdam, PJ? Kasi like, of course, you have two beautiful kids with Sheena. The early part kasi ng showbiz career ni Carla Abellana. Before kasi, Rippy G. Abellana. Anak ni Rippy G. Abellana si Carla. Carla, Tapos of course. medyo na may mga, andyan pinapakilala ka, siyang tatay ni Carla Abellana. Anong pakiramdam sa mga ganong, parang naiiba na? Ganong sitwasyon na Ay, syempre, proud po na ang isang magulang is palaging masaya at naipagmamalaki ang mga bagay na nakakapagpapakita sa kanila, sa mga magulang, yung accomplishment ng mga kapamilya o sarili mong anak o asawa mo, may accomplishment na na-appreciate ng maraming tao, particularly, nakakataba ng puso po yan. I'm very happy and proud always for Carla's accomplishment. At saka sa mga iba pong anak, no? Bukod Siyempre po. Sa lahat po yan. Sa lahat. And you have 6 beautiful kids. Yes, Nay. Si Carla is pangalawa. Pangalawa po. Sa first wife mo. panganay. Kumusta yung dalawa niyong anak sa mga iba mong anak? Nay, I am proud to say na yung mga anak ko, close po sila sa isa't isa. That's the In most spite important. na magkaiba ng mga nanay nila, nagawan ko po ng paraan na ang ending naging close po sila sa isa't Iisa isa. lang ang tatay nila. Yan ang reality dyan. Pero usually kasi, if I'm not mistaken, usually may mga gap yung mga magkakapatid sa ibang magulang. Normal na nangyayari yun. Yes. Opo, pero itong sa akin, the better side naman. Kasi itong mga anak, wala naman pong kinalaman ito sa mga issues na mga Before, pagkakamali yes, right. ng magulang, ng ibang tao, Tama yun. Diba? Ang walang kinalaman is absuelto sa mga issues na yan. There's no reason, walang dahilan, magkakaroon din sila ng gap. It's always better off na may unity, may peace, may friendship. Nagmamahalan bilang magkakapatid. Di po ba? Yes, yes. O kahit sa hindi magkamag-anak, mas masarap po palagi na you are friends to everybody. Mas masarap po palagi ang feeling na gano'n. Sheena, are you close with the other kids of PJ? Yes po. Oo. Kasi ang katuwiran ko doon, wala silang alam sa mga nangyari. Tsaka isa pa, mababait naman din yung mga anak niya. So, hindi naman dapat na maidamay sila sa mga issue na. Lahat naman sila gusto ko. Para mo rin silang mga anak Yes, kung traduhin mo. opo. Yes, yes. Kaya pag nagpunta sila sa bahay, talagang feel at home, parati ko sinasabi. Welcome po sila kay Sheena. Mga anak ko, yung 6 na anak na yan. Walang pinipigilan si Sheena dyan. So, naabuti na i-workout ko rin yung ganon and better off, salamat din sa Diyos dahil na naging ganyan ang sitwasyon ng buhay sa loob ng bahay. Anong sikreto niyong mag-asawa na tumagal kayo this far? Understanding for each other. Kung halimbawa na, kasi kami, sinusuportahan ko siya, sinusuportahan niya ako. So kung konting bagay lang, di na po kailangan abutin ng ilang araw bago kayo magkabati. Ganun po kami. Ilang araw? Nagkabati pala kami, hindi ko alam. Minuto lang solve na nagtampo ako dito once. Talagang magkahiwalay kami ng kwarto. May time na ganun. Pero hindi minsan, kayo tampo nagkahiwalay, lang. as in physical na naghiwalay Ay, ng hindi bahay? po. Wala Oo, pong wala. ganun. Within Kwarto lang po. Kwarto lang ang Yes, pagitan. kwarto lang pagitan. Pero yan na, one-sided decision yan. Hindi ko nagiging
Wala po sa mga desisyon ko yung ganun. Desisyon niya. Yeah. Sa kanya lang po yun. Okay. Gusto ko lang Nahihiwalay doon, siya oo. ng higaan sa akin, hindi tatabi sa akin, matutulog siya ng hiwalay. In each and every relationship, may trial period po, adjustment period po yan. Dinadaanan lahat. So, it's either na matatalo ka ng adjustment period na yun sa relationship mo or ma-survive mo yun. Kasi pag na-survive niyo po yun, wala na. Madulas na all the rest. Madulas na lahat yan. Easy na lahat. Magaan na lahat. At alam Yun niyo na po i-handle Yes. ang ganong sitwasyon. Kahit in times of fights or arguments, pagtatalo, pag-aaway, wala, sisiw na po. Sandaling yan, may iksi na lang siya instead of the earlier stage. It will take weeks or a month or almost a separation, cool off, yung mga ganong stages, ay hindi na po nangyayari yun. Minuto na lang ang settlement. Pag mainit ito, tatalikod lang ako, didistansya lang ako, lalayo Hindi lang ako. mo siya sinasabayan. Mamayang konti, babalik na ako dyan, hahalikan ko na yan. Solved na lahat. Wala na. Ay, Nakalimutan na. sisiw na lahat, Nay. Teka muna, may Nay, medyo wait lang, kontra eh. ano May naman? tinuturo yung mga cameraman doon, baka isa sa Parang kanila. ayaw nilang maniwala sa akin. Bahala kayo! Actually, Nay, hindi naman din po ako tumitingin sa material. Na bagay. Basta ang Which is alam, good, gusto kong which is kasama good, sa buhay, Oo. yung mauunawaan ka, understanding for each other. Thank you, Nay. Basta yung tulungan lang ba? Oo. Ganun po kami. Teamwork, unity, oneness, teamwork. Ang importante, you do the tango together. Of course. Hindi pwedeng one way yun. Yes. Oo. You don't dance alone, Correct, correct. It Diba? takes two to tango. It sabi takes niya. two to tango. Right. Yun yung tamang, Doon sa 6 na anak mo, isa lang ang pumasok sa showbiz, si Carla. So far po. Yes Okay. po. Yung iba mo, yung let's say, yung 5, bakit hindi nagkaroon ng interes? Actually, si Iya, commercial model siya sa TV. Yung ate ni Carla, Si ate. formerly Commercial Nay. model. Opo. Pero hindi siya nag-crossover sa showbiz. Hindi po. Oh. Yan minsan ang sinasabi ko na pagtakda na mangyari, yan ang nagaganap. Pero meron pa po akong, yung dalawa ko kasing anak, nasa Amerika na po. Ay, yung sa So, second, Yes. Opo. second ex-wife. Nasa mo. Amerika na, so talagang masasabi ko na way off na yan. Pero itong dalawa naming anak, nako Mukhang may leaning, no? kinukulit po ako na Kinukulit ako nito, especially itong bunso namin, lalaki kasi ito. At saka napapansin ko na very observant sa my being an actor. Nay, very observant siya dyan na kaya parang interest niya na mag-show business. Ba, why not? Opo, so once again, kagaya na sinabi ko, if it's bound to happen, it will happen. Parang si Carla po, Nay, ito yan. In the first place, si Carla, she never wanted to be an actress. Oh, talaga? Oo. Sinign up yan ng GMA. Oo. Saan ka nakakita na instead of good time, mag-celebrate dahil sinign up ka ng kontrata ng GMA 7, ito ay umiyak. Bakit? After signing up with GMA, umiyak. At saka, I'll never forget the expression of Carla, what she said. Sabi niya, Papa, sana wag nila akong bigyan ng project hanggang sa mag-lapse yung contract. Oh my God, talaga? Talaga? So in other words, Ayaw po mag-artista no. talaga? Look at her now. Because Carla is the typical, binigay mo duty sa kanya, or in-accept niya duty, ginagampanan niya ng 100%. Kaya nga, graduate na cum laude yan. wow. At In saka spite- tinapos yung pag-aaral. Opo. So, she's the type na seryoso at accurate sa duty o sa binibigay sa kanya obligasyon. Pero she is a very serious actress. She is becoming a serious actress. Itong anak kong sinasabi kong youngest namin, gusto. Pero if it's not bound to happen later on, ay hindi matutuluyan. But you Kahit don't gusto encourage niya. them. You don't encourage them. Ang ako po hanggat maaari, ang priority ko is schooling. Gusto ko munang Magtapos? unahin nila, prioritize nila yung pag-aaral. Ikaw, would you allow your children na mag-showbiz din? Sa akin naman po, wala naman pong problema. Kasi kung ano yung gusto nila, dito lang ako to support. To support Yes. them? Wow. So, hindi mahihirapan. Mahigpit po ako.
Nay, in the sense, Gaano kahigpit? ako, priority is priority. What's best for them is... Si yun Richelle, ang- malapit na. Malapit na magtapos, right? Opo. Kaya nga po, kita niyo yung eldest namin ngayon, saan man namin ibatong eskwelahan, nakatatlong eskwelahan na yan, nasa honor roll pa rin. Wow. You know? Oo. Ayan po ang sistema na gusto kong hanggat maaari. You got married so young. Yan ang 22 years old. 22 Bigay years lang old. ako ng ideya, ayan na Diba? siya. Yan. Opo. Diba? Sige Anong po. advantage at disadvantage ng pag-aasawa ng maaga? Ang pag-settle down, pag-aasawa ng maaga, at a very young age, mas marami pong disadvantages compared sa advantages. And why? Let's say 70-30 Oh. ang difference. Hindi Sa malang tingin ko, 50-50. Hindi malang sa 50-50. experience ko po, Okay. you know, when you say young, sa umpisa pa lang, maaga, bata. Chain reaction na po yan, Nay. Sa pagkatao, mentality, patience, understanding. Preparedness. Lahat po yan, Yeah, Nay. kasi hindi ka pa Bata, ready. unprepared, immature. Lahat po yan, chain reaction po yan. Hilaw pa lahat yan. Parang isang bunga, makakain mo ba yan kung hilaw pa? At bubot pa. Oo. Correct. Mapait pa yan, maasim pa yan. Kaya may proper timing kung kailan mo kakainin yung bunga, yung prutas. What do you think is the right age for a person, not necessarily babae o lalaki, to get married or to settle? Nothing particular sa edad po. Ang masasabi ko na from my experience, yung supposedly, yung stage ng isang tao na na-enjoy na po niya or na-cover up na niya yung stage for being single. Yan po ang masasabi ko. I-go through mo muna yung stage na yun. Or pagsawaan mo muna ang pagiging single mo. Siguro, masasabi rin natin ganyan, tsaka ka papasok sa If you're ready. settlement or sa marriage. Oo, kasi kailangan yan mentally, emotionally, Oo. physically, Yes. financially. Yes Dapat yun po. magkakasama yun. Lahat diba? ang dami, Yes, yes, daming factors po dyan na i-consider para magiging effective at saka magiging successful ang pagpapasok sa stage na yan. Imagine Priority getting ayun. married or settling down at a very young age and at the same time at the peak of your career. Wrong timing. Nay. Wrong timing. Walang... Hindi pagkakamali because nagkaroon ka ng dalawang magagandang anak. Yes. Hindi, Diba? wrong timing lang Wrong po. timing lang. Opo, Oo. yun ang pagkakamali doon sa timing lang. Yeah, timing Yun, lang. yun Yes. lang po. Kaya nga, it's very important na nasa tamang timing, nasa tamang panahon ang pagpasok sa pag-settle down to the married life. So, Yan po ang naging payo ko kay Carla. Kaya po si Carla, she settled down at the age of quite late age, 35. Dahil sa probably nakinig siya at nakita rin niya siguro ang pangyayari sa career ko in show business. As she is as well in show business. nabanggit mo si Carla, Hmm. being a father, di ba? Siyempre, 2 years ago, 2021, hindi nag-last ang marriage niya. Ay, Considering yes. that she got married late, di ba? Yes po. 35. So, being a father, siyempre naging controversial ang Separation. separation with her ex-husband. No, po. As a father, anong naramdaman mo As kay a Carla? father, I was very concerned and I was very much willing to help out, to reach out, matulungan at maalalayan yung dalawang bata. First experience nila yan sa married life. So what do you expect na sanay na sila But they dyan? were of age. They were more than of age na nga to settle down. I know, Nay, but all in all, decision making. There was something went wrong, probably with decisions. Basta ako po, my point was only, gusto ko pong mag-reach out na makatulong para ma-save yung marriage ng dalawa. Vows po yan, Nay. Yes. Promise yan sa Panginoon. Madasalin ako, religyoso akong tao. Takot ako sa Panginoon. Kung may promise ka sa Panginoon, parang kinalaban mo yon. Kung hindi mo ginampanan yung promise na yun. Contradicting yun. Kontra po yun. So kung may takot ka, bakit kinokontra mo? Pag takot ka, kakampi ka. Kakampi mo yun. Panindigan mo yun. You save that promise. You Try know, to save the marriage. at saka po, siyempre, long enough, ang haba na ng relationship nilang Mas dalawa. matagal ang kanilang prior pagiging- sa Yes, yes. marriage nila. Yes. 7 years plus. That was a very long preparation. Moment for realization. If you settle down once and for all or not. You know, that was enough. 7 years was really enough. So I don't believe kung bakit. That's quite impossible. Bihira po nangyayari yan. Kinausap mo sila pareho? Separately? Hindi ko po nakausap si Carla.
Hindi ka nag-reach out sa kanya? Yan ang nakakalungkot kasi yung mismong anak ko hindi nakapag-open up sa akin. How could I be of 100% para tumulong kung hindi ko alam both sides at least? Yung isang panig lang po narinig ko eh. Nag-reach out sa iyo si Tom Yes. Rodriguez. He was very honest, umiiyak sa harap ko. And knowing Tom long enough, kabisado ko na rin siya. Kaya nga choice ko na rin siya sa anak ko eh. Kaya nga gusto kong i-save yung marriage nila. Kasi kung hindi ako in favor of Tom, I'd rather keep quiet and let it be na nagkahiwalay sila. Pero but instead, because pabor ako sa kanila pareho, nakita ko na sila pareho, nagpakasal na sila pareho, the more na dapat tumulong ako bilang magulang, Yes, Nay. oo, tama. Tumutulong nga yung hindi magulang eh. What more yung magulang? Up to Pero this- at the end of the day, in any situation, yun, nasa tao pa rin yung huling desisyon eh. Nasa dalawa pa rin ang huling Yes. desisyon. Wala pa rin sa magulang. Yes. And Carla is of age to decide for herself as well. That's another Unless thing. nga mag-reach out sa iyo or Opo. mag-open up sa iyo. Opo. Oo. Yan Na pa. hindi niya ginawa. Ikaw, bilang the wife, Sheena, kasi syempre kahit paano napagitnaan ka, ikaw ang wife ni Ray, stepdaughter mo si Carla. Ano ang pakiramdam at anong gusto mo sanang gawin at that point in time? Para sa akin, nagulat din kasi ako. Kasi nung that time na ikinasal sila, andun din po kami. I know, the Na whole family. Hindi mo inaasahan na after 3 months, magkakahiwalay sila. Kasi kahit magbigay ka ng advice sa kanila, Unsolicited at the end of the advice, day, sila pa rin ang masusunod. Ang gusto ko lang sana, maging maayos din sila. So, parang mga anak na rin namin po sila. Labas-pasok po sila sa Yes. bahay. Especially during occasions, labas-pasok sila sa amin. May continuous, contact and communication. Kagulat-gulat. After what happened, kumusta na kayo ngayon? How are you and Carla? Hindi pa po kami nakakapagkita, nakakapag-usap. How sad naman. Hindi po ako sigurado kung pinaiiwas sa akin o ano. Hindi ko alam. If Carla is watching now, anong mensahe mo sa kanya? Kung napapanood dito ni Carla, ito lang ang masasabi ko na all the time, I was just here. I'm just here. All the time, Nay. Bago nag-artista si Carla, every week kong sinusundo yan. Every week, sinusundo ko sila magkapatid. So, I was that consistent with them. In spite na nagkahiwalay na kami ng mama nila. As a father, I've been always visible to them as their father. Natigil lang yung every week na sundo ko sa kanila. Nung mag-artista si Carla. what reason? Hindi ko na po, choiceless na po ako doon because myself, I have experienced that myself, yung availability ng isang artista towards anything else, pati sa pamilya, alam ko na po yan. Nadaanan ko na kasi yan eh. Pag nag-show business ka, nauubos na yung oras mo sa mga personal mo. Masasakripisyo yung mga personal mong Yes ano. po. Uuubos. Privacy mo, oras mo sa pamilya, oras mo sa kaibigan, oras mo sa ibang bagay. Mawawala lahat yun. Dahil on duty ka na noon, daig mo pa ang doktor doon. When was the last time na nakausap o nakita mo yung dalawang mong anak sa Amerika? Last time, Yung nakausap ko po Yeah. yung dalawa, mga sometime last year probably. Birthday ko, September, month of September. Nakausap yung dalawa. But prior to that, nag-vacation dito yung youngest ko. Okay. Sa bahay tumuloy. Sa bahay. Kasi wala na yung bahay namin dito eh. Yung second family ko, nabenta na yon since nag-migrate yung second family ko sa Amerika. Anytime na mag-vacation sila dito, it's either tutuloy sila sa cousins nila, sa tita nila, sa mother side, or sa akin. So, yung last na uwi ng bunso ko, si Alexandra, sa bahay po tumuloy. So, Anong mensahe mo sa kanila? sa mga anak ko po sa Amerika, kay 2 girls, Patricia and Alexandra, you know very well that Papa is just here anytime and always. Anything that you might like to tell me or ask from me, dito lang ako palagi. I'm never away from you. In spite na magkalayo tayo, hardly see each other anymore, anytime, saka I will never be away from you. So I love you both, always.
You take care always. Panganay, pinakapanganay. Ate ni Carla. Kay Erica, my eldest daughter, sister of Carla. Iya, you know me as your papa. You know me very well as your papa. Whatever my mistakes with you or with Carla, these are mistakes na hindi nangyari dahil para magalit kayo, but these are mistakes na supposedly it's for your good, it's for your side, it's for your sake. Ako, I will always be here. I will always be your papa. I love you both also. Of course, yung dalawa nyo. And to Rachel and JR, siyempre, mga anak, we always love you. We are always for you, on your side, to support you, the best, as much as we could for the success of your lives and your future. Yun lang naman ang wish namin. What's best for you, not only for now, but for tomorrow as well. Habang kaya pa namin ang mama nyo to support you and provide for you and grow along with you para you turn out later on as very admiring children by many or if not all the people around. Yun lang. Mensahe mo sa mga anak mo. Kay Ate Rachel, mag-aral mabuti. Malapit Nag-usap na na tayo about dyan. Magpakasawa sa pagkadalaga. After that, alam mo na yung pinag-usapan natin. Keep it up. Baka kayo lang dalawa ang nagkakaintindihan. Yes po. Hindi kasama ang tatay. Hindi. Oo, si JR. Kay JR naman, JR, wish ni Mama, pagbutihan mo yung school mo. Huwag masyadong pasaway. Isipin na mabuti ang priorities before ng mga secondary lang Yes. na mga activities. Priorities first before anything else, okay? Studies. Yes, that's the secret of being successful later on in life. Anak, I just wanted gusto ko lang ito i-share kasi not everybody knows. Kahit ako nga, medyo nagulat din ako dito. Sheena is a Yeah. cancer survivor. Yes po. Breast cancer survivor. Nung una kong malaman na breast cancer ako, para pong bumagsak yung mundo ko. Katakot-takot na iyak, parang stress, ganyan. Pero nung nalaman ko na gano'n, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa sa buhay. Sabi ko, binigay sa akin ni Lord to, kaya ko to. Basta sunod lang ako sa procedure ng lahat ng doktor na pinapayo sa akin. At saka unang-una, hindi ako pababayaan ni Lord. Nasa side ko siya. And of course, syempre, andun din yung sinasabi na huwag ka mawala ng tiwala sa sarili mo. Kapit ka lang. Every night, nagdadasal ako, sarili ko lang. Hindi lang po yun, marami din po ako nakita ng mga tao na nahihirapan, na pare-pareho kaming breast cancer. Minsan naiisip ko, paano na kaya yung mga ibang tao na hindi nila masuportahan yung sarili nila? Nakakaawa po. Ang pinaka-importante doon, wag po kayong mawawala ng tiwala sa sarili nyo at tawag lang po kayo sa taas. Nasa Kanya po ang pag-asa, nasa inyo po ang gawa. Kaya iyon lang po ang maipapayo ko sa inyo. Wag po kayong mawawala ng tiwala sa sarili nyo. Hindi ko inaasahan na matsyempo po sa amin yung sitwasyon na yan. Mabigat po. Mabigat ang pakiramdam, pati sa panguunawa, sa maraming bagay. Hindi ako nasira sa relationship ko sa taas, sa Panginoon, na wala akong sinisisi bakit nangyayari ito. But instead, I call for some more communication, asking for help. Mabigyan naman kami ng pag-asa. Ako, I believe, ang paniniwala ko rito is lahat po ng sitwasyon o nangyayari sa buhay ay may mga signs lahat na may pinaihiwatig sa atin ang nasa itaas. Wala akong natatandaan na may panalangin ako na halos hindi niya dininig o hindi nagkaroon ng kasagutan. Lahat ng pinagagawa ng doktor, yung kung doktor lang ang pagbabasihan, nalagpasan na po namin yung stage na yon. Na lahat ng procedures and treatments, natapos na po namin, na-accomplish na namin. All we are asking for now is just continuous prayers, and I believe so that we are stronger and better people now out of that experience. Expectations na lang po namin ngayon is sana po wag nang bumalik. Sana naging bahagi lang siya ng buhay namin para maging mas mabuti kaming tao. Paano natanggap ng mga bata? So, sinabi ko po na si Mama ganyan, na ganito. Umiyak po sila pareho. So, sabi ko, kaya ko to.
buhay pa si mama, huwag kayong umiyak. Oo. Yeah. Parang Mga in-encourage yun namin sila at the same time na don't feel bad Yes. 100% kasi may chance pa tayo. Ginagamot pa yung mama nyo eh. Kasi ang walang chance, hindi na gagamutin ng doktor. Sasabihin na lang Wala ng ng doktor pag-asa. na wala Yes, ng pag-asa. yes. So may chance pa tayo kasi ginagamot pa ng doktor. Actually, itong cancer, hindi po yan lahi-lahi. Nakukuha po natin karamihan sa mga food po to, sa mga kinakain Ako po natin. mga kaibigan, Kaya ingat mga lang po kapatid. kayo sa mga pagkain. Mag-ingat po tayo sa mga Yes. kinakain natin. Yun pong number one dyan eh. Diyan nagsisimula lahat. Sa mga intakes po natin, sa mga pagkain Kasi marami natin, ng Nay. mga- Opo, Yes, syempre yeah. po, di ba, yung puyat, sigarilyo, alak, Bisyo. Yes. bisyo. Mas lalo kayo mapapabilis doon sa bisyo. Ang pagkain, pag nag-edad lang Poison. sisipain ka lang pag nagkaedad ka na. Pero ang bisyo, di ka pa nagkakaedad, tutudasin ka na. Alam mo, maraming salamat for sharing your experience. We have a very, very good conversation ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyong mag-asawa and of course, for sharing personal experience yung bilang mag-asawa. Before I let you go, how would you describe Ray, your wife? At this point, I asked her, I realized na Sheena siguro ang soulmate ko. Tumatakbo ang aming relasyon, samahan bilang mag-asawa. Umaba ng ganito katagal at mga bagay-bagay na na-experience namin together, nandiyan pa rin kami. I believe so na siya na yung soulmate ko. Naging malinaw po ang samahan namin, mas naging matibay na nauunawaan namin ng isa't isa lalo. Ako, sigurado, ito na yung huli ko kasama sa buhay. Sheena? Gano'n din po. Nakita ko rin lahat-lahat. Baka may iba ang sasabihin mo. Yung pagkikare niya sa akin. Saliwa doon sa sinabi ko. Yung Baka gusto mo ng gulo o ano. Di ba sa bahay niyo lang? Sa bahay niyo lang ituloy. Masyado po tayo seryoso, no? Pansin ko eh. Actually, nakita ko po talaga lahat kung paano niya ako alagaan. So, lalong napalapit ako sa kanya. Itong taon to, hanggang sa tumanda kami na talaga. So, yun ang talagang naramdaman ko. Minsan ako yung umiiyak, parang gusto kong sumuko. Dahil sa sitwasyon ko, nahihirapan ako. Although, kahit nahihirapan ako, hindi ko rin pinakikita sa kanya yung mga inside na nararamdaman ko sa katawan ko. Dahil ayoko rin masyado siya mag-alala. Lalo so, na yung mga bata. yes, lalo na yung mga anak ko. Oo. So, tinitiis ko po lahat yun. Mga anak, bago ko kayo pasalamatan, please let me or allow me to thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Ness Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Jeffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat Bobby Requintina, The Red Meat Shawarma, maraming salamat Chef John, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Maraming salamat po. At kayo mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. Mga anak, thank you so much for trusting your story. Dahil hindi lang naman ako ang pinikwentuhan nyo, kundi kabahagi ang ating mga viewers. Yes, maraming salamat. Thank you very much for guesting us here. Nako, And it's my honor, mga anak ko. Thank you. more power to your show, Yes, to your presentation, Nay. Yeah. Thank you, anak. Ilang years ka na, Nay? 3 years? 3 years na ngayong July. Oh. Kaya pa ba another 30 years? Kung kaya pa lang, by that time, ano na ako, Ano ha? na eh? And then siguro yung second generation ang na. pinag-uusapan Baka yung dito. mga... 3 times, 10. Yan po ang masasabi ko rin is ingat po tayo palagi. And of course, mga anak, thank you so much, Sheena. Thank you so much, PJ. And of course, kayo mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all.